Basura. Iyan ang tanging salitang iniwan ni Simon bago niya isinara ang pinto ng marangyang kotse habang ako ay nakatayo sa ilalim ng ulan. Hawak ang baunang may paborito niyang ulam na niluto ko ng may pagmamahal. Akala ko ay singsing ang isusuot niya sa aking daliri sa gabing ito ng kanyang promosyon. Ngunit isang matinding sampal ng katotohanan ang natanggap ko. Ako si Yelena, ang babaeng itinuring niyang hagdan patungo sa itaas. At ngayong naroon na siya, ako ay isa na lamang kalawit na kailangang putulin. Ngunit hindi niya alam, ang dugong nananalatay sa aking mga ugat ay mas maharlika pa sa lahat ng pangarap niya. Hanggang kailan mo kayang hamakin ang isang pusong wala nang ititira, kundi ang kanyang dangal? Sisimulan na natin ang unang kabanata ng aking muling pagkasilang. Hindi ka na nararapat sa mundo ko, Yelena. You are just a factory worker and I am now a director. Huwag mo na akong ipahiya. Please lang. You're just a heavy baggage that I need to let go. Ang boses ni Simon ay kasing lamig ng hanging umiihip sa labas ng marangyang hotel. Bawat salita ay tila talim na humihiwa sa katinoan ni Yelena. Nakatayo ang dalaga sa gilid ng kalsada. Suot ang kupas na jacket na may amoy pa ng malansang isda mula sa pabrikang pinagtatrabahuhan niya ng halos 14 na oras bawat araw. Sa kanyang mga kamay ay mahigpit niyang hawak ang isang asul na baunan. Mainit pa ang laman nitong adobo na niluto niya ng maaga, ang paboritong ulam ni Simon na ipinangako niyang ihahanda para sa gabi ng promosyon nito. Ngunit ang pagkaing iyon, na simbolo ng kanyang 5 taong sakripisyo, ay tila naging isang malaking kahihiyan na lamang sa paningin ng lalaking minahal niya ng buong buhay. Ang marahas na pagbalandra ng pinto ng mamahaling sasakyan ay nagdulot ng panginginig sa buong katawan ni Yelena. Isang tunog na naghudyat ng pagtatapos ng lahat ng kanyang mga pangarap. Pinanood niya si Simon habang lumalakad ito palapit sa isang magandang babaeng naghihintay sa labi. Isang babaeng balot ng seda at ginto, malayo sa kanyang anyong pagod at dugyot. Ang bawat hakbang ni Simon palayo sa kanya ay tila pagbawi sa lahat ng mga pangakong binitiwan nito noong wala pa silang makain. Noong siya pa ang nagtatrabaho ng doble para lamang mairaos ang pag-aaral ng lalaki. Dahan-dahang nanghina ang mga daliri ni Yelena at ang baunang hawak niya ay bumagsak sa maputik na kalsada. Ang takip nito ay naghiwalay dahilan upang kumalat ang pagkaing pinaghirapan niya sa maruming tubig ng ulan. Wala siyang naramdamang galit, kundi isang dambuhalang kawalan na tila lalamon sa kanyang pagkatao. Ang bawat patak ng ulan na tumatama sa kanyang balat ay hindi na niya nararamdaman dahil ang mas matinding lamig ay nagmumula na sa kanyang kalooban. Ang kanyang lalamunan ay nanunuyoy at ang bawat paghinga ay tila isang pakikipaglaban sa hanging ayaw nang pumasok sa kanyang mga baga. Sa gitna ng kanyang pagkawasak, isang hindi pamilyar na tunog ng pag-vibrate ang nanggaling sa kanyang bulsa. Sa panginginig ng kanyang mga kamay, kinuha niya ang lumang cellphone at nakita ang isang numerong hindi rehistrado. Nang sagutin niya ito, isang baritono at awtoritatibong boses ang bumungad sa kabilang linya. Isang boses na nagmula sa mundong kailanman ay hindi niya inakalang magiging bahagi siya. Yelena Valderrama, sa wakas, nahanap ka na rin namin. 13 taon kaming naghahanap, prinsesa. Narito na ang mga kuya mo. Huwag ka nang matakot dahil mula sa oras na ito, wala nang sino mang mangangahas na saktan ka muli. Napatitig si Yelena sa malayo habang ang luha ay tuluyang humalo sa ulan sa kanyang mga pisngi. Ang pangalang Valderrama ay tila isang banyagang tunog sa kanyang pandinig. Ngunit ang bigat ng katotohanang kaakibat nito ay nagdulot ng isang kakaibang panginginig sa kanyang puso. Tiningnan niya ang direksyong tinahak ni Simon, ang lalaking itinuring niyang mundo, at ang asul na baunang nakalubog sa putik. Sa isang saglit, ang sakit ay napalitan ng isang malalim at madilim na katanungan.
Kung ang lahat ng paghihirap niya ay itinuring lamang na basura, ano ang kayang gawin ng isang babaeng wala nang natitira, kundi ang dugong nananalatay sa kanyang mga ugat na ngayon lamang niya nalaman? At sa oras na lumingon ang mga taong nangapi sa kanya, makikilala pa ba nila ang babaeng tinawag nilang walang silbi? Ang pangalang Valderrama ay tila isang sumpa na bumalot sa buong pagkatao ni Yelena habang naglalakad siya sa loob ng malamig na koridor ng ospital. Ang bawat hakbang niya ay mabigat, tila may nakatali na kadena sa kanyang mga paa na humihila sa kanya pabalik sa putikan kung saan siya iniwan ni Simon. Ang amoy ng gamot at malinis na paligid ay sumasakal sa kanya. Isang matinding kaibahan sa amoy ng malansang isda na tila nakadikit na sa kanyang balat. Hawak niya sa kanyang nanginginig na kamay ang isang puting sobre, ang papel na magsasabi kung ang lahat ng hirap niya ay isang mahabang panaginip lamang o kung ang tadhana ay may mas malalim pang plano para sa kanyang wasak na puso. Tila bumalik ang kanyang gunita sa isang mainit na hapon noong siya ay 5 taong gulang pa lamang. Naaalala niya ang makukulay na banderitas sa kanilang probinsya, ang masayang tugtugin ng banda, at ang amoy ng matatamis na kakanin sa gitna ng piyesta. Naaalala niya ang init ng kamay ng isang lalaking tinawag niyang lolo. Isang kamay na bigla na lamang nawala sa gitna ng siksikan ng mga tao. Ang takot na naramdaman niya noon, ang dilim na bumalot sa kanya nang mapunta siya sa ampunan, ay muling nagbalik sa bawat pintig ng kanyang puso na tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Ang bawat tibok ay hindi na tunog ng buhay, kundi isang paalala ng bawat taon na siya ay nag-iisa, nagugutom, at nagnanais na mahanap ang kanyang tunay na tahanan. Dahan-dahang binuksan ni Yelena ang sobre. Ang pagkiskis ng papel ay tila isang malakas na hiyaw sa gitna ng katahimikan ng pasilyo. Binasa niya ang bawat letra, ang bawat porsyento, hanggang sa tumigil ang kanyang paningin sa mga salitang nagpabago sa takbo ng kanyang mundo. 70.9% probability of siblingship. Ang kanyang mga tuhod ay tuluyang nanghina at napasandal siya sa malamig na pader habang ang mga luha ay muling dumaloy. Hindi dahil sa sakit ng iniwang sugat ni Simon, kundi dahil sa bigat ng katotohanan. Siya ay hindi lamang isang ulila. Siya ay hindi lamang isang factory worker na pwedeng itapon sa gilid ng kalsada. Siya ay isang Valderrama, ang nawawalang bunso ng pinakamakapangyarihang pamilya sa bansa. Ngunit kasabay ng pagkumpirmang ito ay ang isang imaheng lumabas sa malaking telebisyon sa lobby ng ospital. Isang balita na nagpatigil sa kanyang paghinga. Ang mukha ng isang matandang lalaki na puno ng kulubot, ngunit may mga matang, tila pamilyar sa kanyang kaluluwa ay ipinakita sa screen. Si Lolo Bernardo Valderrama, ang haligi ng pamilya, ay nasa kritikal na kondisyon at kasalukuyang nakikipaglaban para sa kanyang buhay sa loob ng parehong ospital na kinaroroonan niya. Ang balita ay nagsasabing ang tanging hiling ng matanda bago ito tuluyang pumikit ay ang muling makita ang kanyang paboritong apo na nawala sa gitna ng piyesta. Maraming taon na ang nakalilipas. Isang matinding hapdi ang gumapang sa dibdib ni Yelena. Ang lalaking naghahanap sa kanya ay naghihingalo habang siya ay narito lamang sa kabilang palapag, nagtatago sa anino ng kanyang sariling kahihiyan. Ang bawat segundo ay tila isang patak ng dugo na nawawala sa kanyang pagkatao. Nais niyang tumakbo, nais niyang isigaw ang kanyang pangalan, ngunit ang boses ni Doña Carmen, ang ina ng mga Valderrama, na madalas niyang mapanood sa telebisyon, ay tila isang babala na nagpapaalala sa kanya. Ang isang tulad niyang amoy factory ay kailanman ay hindi tatanggapin sa isang palasyong binuo mula sa dangal at yaman. Tumingin si Yelena sa kanyang mga palad na puno ng kalyo at sugat mula sa pagtatrabaho para sa isang lalaking hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Ang katanungan ay hindi na kung sino siya, kundi kung may puwang pa ba ang isang basag na piraso ng salamin
sa isang buong kristal na pamilya. Sa gitna ng kanyang pag-aalinlangan, narinig niya ang marahang pagbukas ng pinto ng isang pribadong silid sa dulo ng pasilyo at ang paglabas ng isang lalaking may matikas na tindig ngunit may mga matang puno ng pighati. Iyon ay si Gabriel Valderrama, ang kanyang panganay na kuya, ang lalaking hindi siya kilala, ngunit may kaparehong hugis ng mga mata na kasalukuyang puno ng luha. Magagawa ba ni Yelena na lumapit at sabihing siya ang matagal na nilang hinahanap? O mas pipiliin niyang manatiling isang anino upang protektahan ang sarili mula sa panibagong sakit na maaring idulot ng sarili niyang dugo? Ang dambuhalang pintuan ng mansyon ng mga Valderrama ay tila mga bukana ng isang kuwebang gawa sa ginto at bakal, malamig at walang pakiramdam sa sinumang mga ngahas na pumasok. Nakatayo si Yelena sa harap ng gate. Ang kanyang maliit na bag ay tila naging kasing bigat ng isang sako ng semento habang pinagmamasdan niya ang malawak na bakuran na puno ng mga halamang sadyang inalagaan ng mga kamay na hindi kailanman nakaranas ng hirap. Dito siya dapat lumaki. Sa loob ng mga pader na ito, dapat ay naging prinsesa siya. Ngunit ngayon, narito siya bilang isang estranghero na naghahanap ng trabaho upang makalapit sa kaisa-isang taong nagmamahal sa kanya sa kanyang mga alaala. Nang makapasok siya sa loob ng malawak na sala, ang bawat hakbang ng kanyang mga lumang tsinelas sa makintab na sahig na gawa sa marmol ay lumilikha ng marahang tunog na tila isang babala. Ang bawat dekorasyon, mula sa mga chandelier na tila mga kristal na luha na nakabitin sa kisame hanggang sa mga painting na kasing halaga ng isang buong buhay na pagtatrabaho, ay tila humihiyaw na hindi siya kabilang sa mundong ito. Sa dulo ng silid, nakaupo si Doña Carmen sa isang mataas na upuan. Ang kanyang mga mata ay tila mga matatalas na kristal na sinusuri ang bawat dumi sa anyo ni Yelena. Caregiver. You look more like a beggar than a professional, iha. Ang boses ni Doña Carmen ay puno ng pangungutya. Bawat salita ay may dalang lason na tila gustong tunawin ang kumpiyansa ni Yelena. Ang kailangan ng biyanan ko ay kalinga, hindi ang isang taong amoy factory at baka may balak pang magnakaw ng mga alahas sa loob ng kwartong ito. Tell me, bakit kita dapat tanggapin? Marami kaming aplikante na may mas magandang credentials kaysa sayo. Huminga ng malalim si Yelena. Naramdaman niya ang pagbaon ng kanyang sariling mga kuko sa kanyang mga palad. Hindi po diploma ang kailangan ni Lolo Bernardo ngayon, kundi isang pusong nakikinig. Alam ko po kung paano alagaan ang isang taong nawawalan na ng pag-asa dahil ako rin po. Naranasan ko na ang mawalan ng lahat. Ang kanyang boses ay hindi nanginig, ngunit may lalim ito ng isang karagatang puno ng pighati na nagpatigil sandali sa pag-inom ng tsa ng matandang babae. Sa gitna ng kanilang usapan, bumukas ang malaking pinto sa itaas ng hagdanan at lumabas si Gabriel. Ang kanyang presensya ay tila isang malamig na hanging umihip sa buong sala. Hindi siya tumingin kay Yelena, tila isa lamang itong dekorasyon sa gilid ng pader na hindi karapat-dapat sa kanyang atensyon. Ang amoy ng kanyang mamahaling pabango at ang kinang ng kanyang suot na relo ay tila mga pader na naghihiwalay sa kanila. Ang kanyang sariling kuya, ang lalaking dapat ay nagtatanggol sa kanya, ay dumaan lamang sa kanyang harapan nang walang kaalam-alam na ang dugong nananalatay sa mga ugat nito ay kapareho ng sa kanya. Tanggapin mo na siya, Mommy. We don't have time to interview more people. Lolo is getting worse. Ang tanging sinabi ni Gabriel bago ito tuluyang lumabas ng bahay nang hindi man lamang sumusulyap sa direksyon ni Yelena. Ang bawat salita nito ay tila isang yelo na dumikit sa balat ni Yelena. Masakit at nakakapaso sa lamig. Dinala si Yelena sa madilim at tahimik na silid ni Lolo Bernardo. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang maliit na lampara sa tabi ng kama. Ang hangin sa loob ay mabigat, puno ng amoy ng katandaan at kalungkutan.
Nilapitan ni Yelena ang matanda. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha nang makita ang payat at nanghihinang anyo ng lalaking dati ay matikas sa kanyang mga panaginip. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kulubot na kamay ni Lolo Bernardo. Ang balat nito ay tila manipis na papel na madaling mapunit. Isang himala ang tila nangyari nang maramdaman ng matanda ang haplos ni Yelena. Ang kanyang mga tuyong labi ay gumalaw at sa gitna ng kanyang mahinang paghinga, dahan-dahang bumukas ang kanyang mga mata na tila may nakitang liwanag sa gitna ng kadiliman. Sa isang biglaang pagkakataon, ang nanginginig na kamay ni Lolo Bernardo ay humigpit sa pagkakahawak sa kamay ni Yelena. Isang higpit na tila ayaw na siyang pakawalan kailanman. Yelansin! Ang bulong na yon, bagaman mahina at tila nagmumula sa kailaliman ng hukay, ay tumagos sa buong pagkatao ni Yelena. Iyon ang pangalang tanging ang kanyang lolo lamang ang nakakaalam. Ang pangalang ibinaunan ng panahon at ng sakit ng nakaraan. Napatigil ang paghinga ni Yelena. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok habang nakatingin sa mga matang puno ng pagkilala at pangungulila. Paano nalaman ng matanda ang kanyang lihim sa kabila ng kanyang anyo? At ano ang gagawin niya ngayon na ang tanging taong nakakakilala sa kanya ay tila pilit ng binabawi ng kamatayan? Magnanakaw! I knew it. A poverty-stricken girl like you cannot be trusted. Isang gabi ka pa lang dito pero ang ginto ko, nawawala na. Ang tinig ni Doña Carmen ay tila isang matalim na latigo na humahagupit sa katahimikan ng silid ni Lolo Bernardo. Pumasok ang matandang babae na nanlilisik ang mga mata, kasunod ang dalawang katulong na nakayuko at tila takot na madamay sa nagngangalit na galit ng kanilang amo. Sa kanyang kamay ay iwinawagayway niya ang isang walang lamang kahon ng alahas, habang ang kanyang mukha ay pulang-pula sa galit na tila isang hudyat ng nalalapit na bagyo. Napatigil si Yelena sa kanyang ginagawa. Kasalukuyan niyang nililinis ang mga binti ni Lolo Bernardo gamit ang isang malambot na bimpo at maligamgam na tubig. Ang katahimikan at pagmamahal na namamayani sa silid, ilang minuto lang ang nakalipas, ay biglang napalitan ng isang nakakasakal na tensyon. Dahan-dahang binitiwan ni Yelena ang bimpo, ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng maling paratang na ibinibato sa kanya. Wala po akong kinukuha, madam. Buong gabi po akong narito sa tabi ni Lolo Bernardo. Hindi po ako lumalabas ng silid na ito. Ang mahinahon, ngunit may paninindigang sagot ni Yelena. Ang kanyang boses ay tila isang maliit na kandila sa gitna ng malakas na hangin, pilit na nagbibigay ng liwanag sa gitna ng dilim ng kawalang katarungan. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Doña Carmen, isang tunog na puno ng paghamak na tila tinutusok ang bawat hibla ng dangal ni Yelena. Liar! Ang mga tulad niyo ay sanay na sa pagsisinungaling. Amoy factory, amoy basura, at ngayon, amoy magnanakaw. Luluhod ka sa harap ko, Yelena. Luluhod ka at hihingi ng tawad habang hinahanap namin ang singsing na yan sa gamit mo o ipapakulong kita ngayon din. Naramdaman ni Yelena ang pag-akyat ng init sa kanyang mga pisngi. Ang pagkapahiya ay tila isang dambuhalang alon na gustong lumunod sa kanya. Tumingin siya kay Lolo Bernardo na kasalukuyang mahimbing na natutulog, walang kamalay-malay sa kaguluhang nangyayari. Para sa matanda, para sa kaisa-isang taong tumawag sa kanyang tunay na pangalan, ay pinili ni Yelena ang manahimik. Dahan-dahan niyang itinukod ang kanyang mga tuhod sa malamig at matigas na sahig. Ang sakit ng pagkadiit ng kanyang balat sa marmol ay hindi mapapantayan ng hapdi sa kanyang puso. Habang naghahalughog ang mga katulong sa kanyang maliit na bag, sa utos ni Doña Carmen, nanatiling nakayuko si Yelena. Ang bawat salita ng pag-alipusta na lumalabas sa bibig ng matandang babae ay tila mga pako na ibinabaon sa kanyang pagkatao. Ngunit sa gitna ng kanyang pagluha,
Muli niyang kinuha ang bimpo sa palanggana. Sa kanyang pagkakaluhod, ipinagpatuloy niya ang pagpupunas sa mga paa ni Lolo Bernardo. Ang mainit na tubig ay humalo sa kanyang mga luha na pumatak sa palanggana. Lumilikha ng maliliit na bilog sa ibabaw ng tubig na tila sumasalamin sa kanyang nagkakalasog-lasog na damdamin. Ang pag-aalagang ito, ang mapagkumbabang gawaing ito sa gitna ng kanyang kahihiyan, ay ang kanyang tanging paraan upang sabihing hindi siya matatalo ng kasamaan ng iba. Pinunasan niya ang bawat daliri ng paa ng matanda nang may higit na ingat at pagmamahal, habang ang kanyang mga hikbi ay pilit niyang ikinukulong sa kanyang lalamunan. Ang bawat haplos niya sa tuyong balat ni Lolo Bernardo ay tila isang panata na kahit anong dumi ang ibato sa kanya, mananatili siyang tapat sa dugong nananalatay sa kanya. Wala rito ang singsing, madam. Ang mahinang ulat ng isa sa mga katulong matapos halongkatin ang lahat ng gamit ni Yelena. Isang sandali ng katahimikan ang bumalot sa silid. Isang katahimikang masakit at nakakabingi. Hindi humingi ng paumanhin si Doña Carmen. Sa halip, isang matalim na tingin lamang ang ibinigay nito kay Yelena bago ito tumalikod at lumabas ng silid. Ang tunog ng kanyang mga mamahaling sapatos ay tila isang palaging paalala ng kanyang kapangyarihan. Nanatiling nakaluhod si Yelena sa tabi ng kama, ang kanyang balikat ay bahagyang nayayanig sa bawat pigil na paghinga. Bakit kailangang maging ganito kalupit ang mundong kanyang binalikan? Kung ang palasyong ito ay binuo mula sa mga luha at pasakit ng mga tulad niya, karapat-dapat pa ba itong tawaging tahanan? At hanggang kailan niya kayang tiisin ang hagupit ng isang pamilyang hindi alam na ang kanilang kinamumuhian ay ang sarili nilang nawawalang bahagi? Ang tadhana ay tila isang mapaglarong bata na mahilig manakit. Dahil sa gitna ng paghahanap ni Yelena ng katahimikan sa loob ng silid ni Lolo Bernardo, ang nakaraan ay biglang kumatok sa pintuan sa paraang hindi niya pinangarap kailanman. Isang hapon, habang ang araw ay nagtatago sa likod ng mga dambuhalang ulap, tinawag si Yelena ni Doña Carmen upang magsilbi ng merienda sa malawak na teres ng mansyon. May mahalagang panauhin si Rafael, ang pangalawang kuya ni Yelena, isang negosyanteng nagnanais na makipag-alyansa sa pamilya Valderrama. Bit-bit ang isang pilak na tray na naglalaman ng mainit na kape at mga piling kakanin. Dahan-dahang lumabas si Yelena. Ngunit ang bawat hakbang niya ay tila nabaon sa yelo nang mamukhaan niya ang lalaking nakaupo sa harap ni Rafael. Doon, suot ang isang mamahaling suit na tila binili gamit ang dugot pawis na ibinigay ni Yelena sa loob ng 5 taon, ay nakaupo si Simon. Ang kanyang buhok ay maayos ang pagkakaayos, ang kanyang balat ay tila hindi na nakakakilala ng init ng factory, at ang kanyang ngiti ay puno ng kapalaluan. Nang marinig ni Simon ang marahang paglapit ng mga tsinelas ni Yelena, lumingon ito. Ang basong kristal na hawak niya ay bahagyang nayanig, at ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat na mabilis ding napalitan ng isang mapanganib na kislap ng galit at pangahamak. Para kay Simon, si Yelena ay isang multo ng nakaraan na dapat manatiling nakabaon sa 5 talampakang dumi. Wait, you? Dito ka nagtatrabaho? Ang boses ni Simon ay bumasag sa katahimikan, puno ng pang-uuyam na tila isang lason na kumalat sa hangin. Tumingin siya kay Rafael na tila may halong pandidiri. Director Valderrama, I didn't know you hire people like her. Do you know this woman? She is a stalker. Hindi ko akalain na susundan mo ako hanggang dito sa loob ng pamamahay ng mga Valderrama. Yelena, are you that desperate? Naramdaman ni Yelena ang panginginig ng kanyang mga kamay. Ang tray na hawak niya ay tila naging kasing init ng baga. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihin kay Rafael na ang lalaking ito ang nagnakaw ng kanyang buhay, ngunit ang kanyang lalamunan ay tila binarahan ng lahat ng pait ng nakaraan. Nakatayo siya doon, isang hamak na caregiver, sa harap ng 2 lalaking ang tingin sa kanya ay mas mababa pa sa alikabok. Is this true, Simon?
Kilala mo ang babaeng ito? Ang tanong ni Rafael. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng pagdududa. Ang kanyang mga mata, na dapat ay nagbibigay ng proteksyon sa kanyang kapatid, ay tila mga hukom na handang magbigay ng hatol ng kamatayan. Yes, Rafael, this woman is obsessed with me. Patuloy ni Simon habang dahan-dahang tumatayo at lumalapit kay Yelena. Ang amoy ng kanyang pabango ay tila isang insulto sa bawat sakripisyong ginawa ni Yelena para sa kanya. She used to work in the factory where I did some consultancy. Simula noon, hindi na niya ako tinigilan. I already told her it's over, but look at her now. Pumasok pa yata bilang katulong niyo para lang mapalapit sa akin. It's pathetic really. Isang mapait na luha ang pumatak sa pisngi ni Yelena, ngunit mabilis niya itong pinunasan. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mabigat na tambol na nagpapaalala sa kanya ng bawat gabi na ipinagkait niya ang sariling pagkain para lamang may maipambili ng libro ang lalaking ito. At ngayon, ang lahat ng yun ay tinawag lamang na obsession at stalking. Humarap si Rafael kay Yelena. Ang kanyang mukha ay walang bakas ng awa. Ang kanyang imahe bilang isang istriktong CEO ay naging mas matalim kaysa sa anumang patalim. Hindi niya kailangan ng isang caregiver na magdadala ng iskandalo sa kanyang tahanan, lalo na sa gitna ng isang mahalagang business deal. I don't care about your drama, woman. Ang mariing sabi ni Rafael, bawat salita ay tila isang pako na ibinabaon sa puso ni Yelena. Ang pamilyang ito ay may pangalang inaalagaan. I cannot have a stalker living under the same roof with my grandfather. You are a distraction and a liability. Lumingon si Rafael sa isang bodyguard na nakatayo sa di kalayuan at nagbigay ng isang utos na tila nagpatigil sa mundo ni Yelena. Iligpit mo ang mga gamit ng babaeng iyan. Get her out of my sight. Right now. Naiwan si Yelena na nakatitig sa mapang-uyam ng ngiti ni Simon habang unti-unting siyang hinihila ng gwardiya palayo sa terrace. Ang bawat hakbang niya palayo ay tila pagpunit sa kanyang kaluluwa. Paano na si Lolo Bernardo? Paano na ang tanging taong tumatawag sa kanyang tunay na pangalan? Sa gitna ng kanyang pagkaladkad, isang katanungan ang bumalot sa kanyang isipan. Hanggang kailan mananalo ang kasinungalingan laban sa isang katotohanang ayaw pakinggan ng sinuman? Ang gabi ay tila isang dambuhalang kumot na gawa sa pilus at pighati habang nakatayo si Yelena sa labas ng mataas na bakod ng Mansyon Valderrama. Ang lamig ng simoy ng hangin ay tumatagos sa kanyang manipis na damit. Bawat ihip ay tila isang paalala ng kanyang muling pagiging palaboy. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng luha ng isang biktima, kundi ng isang apoy na dahan-dahang naglalagablab sa gitna ng kadiliman. Ang bawat pangungutya ni Simon at ang bawat kawalang tiwala ni Rafael ay nagsilbing panggatong sa isang bahagi ng kanyang pagkatao na matagal na niyang pilit na ibinabaon. Ang marahang paghinto ng isang itim at makintab na sasakyan sa kanyang harapan ay hindi lumikha ng anumang ingay na hihigit pa sa pag-ikot ng mga gulong sa basang kalsada. Bumukas ang pinto at lumabas si Jara, ang kaisa-isang kaibigang nakakaalam ng tunay na bigat ng bawat sugat ni Yelena. Ang mukha ni Jara ay seryoso, malayo sa kanyang karaniwang masiyahing anyo, dahil alam niyang sa gabing ito, ang prinsesa ng Everlasting Pavilion ay muling magigising mula sa kanyang mahabang pagkakahimbing. Enough is enough, Yelena. You've played the part of the victim for too long. Ang boses ni Jara ay puno ng awtoridad habang inaabutan niya si Yelena ng isang tablet na naglalaman ng mga encrypted na dokumento. Simon is planning to trap Rafael. Isang huwad na investment ang inaalok niya. Kapag pumirma ang kuya mo bukas, ang kalahati ng yaman ng mga Valderrama ay mapupunta sa isang dummy account sa ibang bansa. Are you just going to stand here and watch them fall? Pumasok si Yelena sa loob ng sasakyan. Ang amoy ng mamahaling balat ng upuan ay tila isang yakap ng kapangyarihang
Matagal na niyang tinalikuran. Dahan-dahang hinaplos ng kanyang mga daliri ang screen ng tablet. Pinagmamasdan ang mga numero at mga pirma ni Simon na tila mga bakas ng isang ahas sa buhanginan. Ang Everlasting Pavilion ay hindi lamang isang organisasyon. Ito ay isang malawak na network ng mga utang na loob, mga lihim ng mga makapangyarihang tao, at mga impormasyong kayang magpabagsak ng isang gobyerno sa loob ng isang gabi. At siya, ang babaeng itinuring nilang basura, ang kaisa-isang humahawak sa susi ng kaban ng kaalamang ito. I-activate mo ang Protocol Blue, ang mahinahon ngunit malamig na utos ni Yelena. Ang bawat salita niya ay tila isang hatol na hindi na mababawi pa. Buy all the shares of the partner company ni Simon bago magbukas ang stock market bukas ng umaga. I want him to sign a contract with a company that is already under my control. Gusto kong makita ang mukha niya kapag nalaman niyang ang bawat sentimong ninakaw niya ay bumalik sa kamay ng babaeng tinawag niyang walang silbi. Sa gitna ng kanilang pagpaplano, kinuha ni Yelena mula sa kanyang bulsa ang isang luma at kupas na litrato. Ito ang larawan ng 3 batang lalaki na may malalawak na ngiti habang karga ang isang sanggol na babae sa gitna ng isang hardin. Ang kanyang mga kuya. Kahit na itinapon siya ni Rafael sa gitna ng ulan, kahit na hindi siya kilala ni Gabriel at Aldrin, nananatili ang isang hindi nakikitang hibla na nag-uugnay sa kanilang mga puso. Ang kanyang pagtulong ay hindi dahil sa utang na loob, kundi dahil sa isang pagmamahal na kahit ang pinakamatinding galit ay hindi kayang burahin. Hinawakan ni Yelena ang litrato ng may higit na ingat. Ang kanyang hinlalaki ay dahan-dahang humahaplos sa mukha ni Rafael. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanyang dibdib. Isang tunog na nagdadala ng lahat ng pait ng kanyang pagiging caregiver sa sariling tahanan. Ligtas ka na muna sa ngayon, kuya. Ang bulong niya sa hangin na tanging siya lamang ang nakakarinig. Kinabukasan, habang masayang naghahanda si Simon para sa kanyang paglagda sa kontrata sa opisina ni Rafael, isang misteryosong tawag ang natanggap ng bawat board member ng Valderrama Enterprises. Isang boses na hindi nagpakilala, ngunit may dalang mensaheng nagpatigil sa lahat ng transaksyon. The shadow manager has spoken. The deal is dead. Sino ang mahiwagang shadow manager na ito na may kakayahang baguhin ang daloy ng yaman sa isang kumpas lamang ng kamay? At ano ang gagawin ni Rafael kapag natuklasan niyang ang kanyang buhay at karangalan ay kasalukuyang nakadepende sa isang taong hindi man lamang niya magawang tingnan sa mga mata? Nabalik si Yelena sa loob ng Mansyon Valderrama hindi bilang isang dalagang nagmamakaawa, kundi bilang isang huling lunas para sa isang matandang unti-unti nang bumibitaw sa buhay. Ang utos ni Gabriel ay malinaw at puno ng bigat. Kailangang mapakain si Lolo Bernardo dahil 3 araw na itong tumatanggi sa kahit anong rasyon mula sa mga pinakamagaling na chef ng lungsod. Sa loob ng malawak at modernong kusina, habang ang liwanag ng hapon ay sumisilip sa mga bintanang kristal, nagsimulang kumilos si Yelena nang may kasanayang tila isang sagradong ritual ng pag-ibig. Ang bango ng sariwang sampalok na pinapakuluan sa palayok ay nagsimulang gisingin ang mga natutulog na alaala sa bawat sulok ng bahay. Dahan-dahang hiniwa ni Yelena ang puso ng saging. Ang bawat piraso ay may katumbas na ingat na tila ba ang bawat hibla nito ay mahalaga sa paghilom ng isang sugatang kaluluwa. Ang tunay na lihim ng kanyang niluluto ay hindi matatagpuan sa kahit anong cookbook. Ito ay ang timpla ng pangungulila at ang pagnanais na muling mabuo ang isang pamilyang winarak ng panahon. Ang usok na nagmumula sa kumukulong sabaw ay dahan-dahang humahaplos sa mga dingding, bitbit ang amoy ng nakaraan na matagal nang pilit na kinakalimutan ng mga naninirahan doon. Hindi na malaya ni Yelena na sa pintuan ng kusina ay nakatayo na pala ang 3 magkakapatid. Si Gabriel,
na laging seryoso, si Rafael na puno ng pagdududa, at si Aldrin na tila laging naghahanap ng kagalakan sa gitna ng karangyaan. Ang bango ng sinigang na may puso ng saging ay tila isang hindi nakikitang kamay na humahakap sa kanilang mga lalamunan, nagdadala ng isang matinding pananabik na hindi kayang bilhin ng yaman. Ito ang ulam na huling niluto ng kanilang ina bago ang trahedyang nagpawalay sa kanilang bunsong kapatid. Isang lasa na tila ba dinala na ng hangin patungo sa kabilang buhay. Saan mo natutunan ang timplang iyan? Ang tanong ni Aldrin ay basag, may halong gulat at panginginig habang dahan-dahang lumalapit sa hapagkainan. Hindi sumagot si Yelena. Sa halip ay tahimik niyang inihanda ang mga mangkok sa ibabaw ng mesa. Ang kanyang bawat kilos ay tila isang tula ng pagpapakumbaba. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakayuko upang itago ang nagbabadyang mga luha. Umupo ang tatlong CEO sa harap ng payak na ulam. Sa unang higop ni Gabriel ng mainit na sabaw, ang kanyang mga balikat na laging matigas dahil sa bigat ng kumpanya ay biglang lumailay. Ang asim ng sampalok at ang tamis ng puso ng saging ay tila isang mahiyaing bulong ng kanilang pagkabata. Ang bawat subo ay tila isang paglalakbay, pabalik sa panahon, kung kailan sila ay hindi pa mga makapangyarihang tao, kundi mga batang naghahabulan sa ilalim ng init ng araw. Ang katahimikang namayani sa silid ay hindi nakakabingi, kundi puno ng isang uri ng paggalang sa isang alaalang muling nabuhay. Ang sandaling iyon ang itinuturing na ginto sa gitna ng lahat ng pait. Ang tatlong makapangyarihang lalaki na madalas ay nag-aaway dahil sa pera at posisyon ay sabay-sabay na tumigil sa kanilang mga mundo. Para sa isang maikling pagkakataon, hindi sila ang mga pinuno ng Valderrama Enterprises. Sila ay ang mga batang Valderrama na muling nakatikim ng pag-ibig sa pamamagitan ng isang simpleng mangkok ng sinigang. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo at sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, walang kompetisyon, walang galit, kundi isang kolektibong pighati at pag-asa. I haven't tasted this for 13 years. Ang mahinang bulong ni Rafael. Ang kanyang boses ay tila isang pakiusap na huwag munang matapos ang sandaling ito. Tiningnan niya si Yelena nang may bagong uri ng pagtataka. Ang kanyang matatalas na mata ay tila naghahanap ng kasagutan sa likod ng maputlang mukha ng caregiver. Sino ka ba talaga, Yelena? How did you know this specific recipe that died with our mother? Bahagyang nanginig ang kamay ni Yelena habang nagliligpit ng mga kagamitan. Isang tipid na ngiti lamang ang kanyang ibinigay bago tumalikod upang dalhin ang pagkain sa silid ni Lolo Bernardo. Ngunit sa kanyang pagmamadali, hindi niya napansin na may isang maliit na bagay na nalaglag mula sa kanyang bulsa. Isang lumang panyo na may bordang maliit na bulaklak at mga inisyal na wavy. Pinulot ni Rafael ang panyo. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang dumampi sa borda habang ang kanyang puso ay nagsisimulang tumibok ng mabilis dahil sa isang kaisipang tila imposible ngunit unti-unti nang nagkakaroon ng hugis sa kanyang isipan. Bakit nasa isang hamak na caregiver ang panyong ito na huling nakita sa duyan ng kanilang nawawalang kapatid? Ang kadiliman sa loob ng Mansion Valderrama ay tila isang buhay na nilalang na may sariling mga lihim, naghihintay lamang ng tamang pagkakataon upang manakmal, habang ang lahat ay tila nahihimbing na sa ilalim ng kapangyarihan ng gabi. Si Yelena ay nananatiling gising. Ang kanyang mga pandama ay matalas na tila isang hayop na nagbabantay sa kanyang teritoryo. Sa kanyang kamay ay hawak niya ang isang basong tubig para kay Lolo Bernardo. Ngunit ang kanyang paglalakad ay napatigil nang makita niya ang isang manipis na guhit ng liwanag na nanggagaling sa silid-aklatan ni Doña Carmen. Ang marahang bulong ng mga tinig sa loob ay tila mga ahas na nagbubulungan sa gitna ng masukal na damuhan. Hindi dapat siya makinig, ngunit ang pagbanggit sa pangalan ni Simon
ay tila isang kuryenteng gumising sa bawat himaymay ng kanyang laman. Dahan-dahang lumapit si Yelena, ang kanyang likod ay idinikit niya sa malamig at matigas na pader. Pinipigilan ang bawat paghinga upang hindi makalikha ng anumang ingay na hihigit pa sa tibok ng kanyang sariling puso. You have to be careful, Tita Carmen. Kung malalaman ni na Gabriel ang tungkol sa pagbebenta ng lupain sa Batangas, hindi lang gulo ang aabutin natin. They consider that land sacred dahil doon nakalibing ang mga alaala ng tatay nila. Ang boses ni Simon ay puno ng mapanlinlang na pag-aalala. Ngunit bakas dito, ang isang uri ng tagumpay na tila ba hawak na niya ang leeg ng matandang babae. Isang matunog na pagtikhim ang narinig mula kay Doña Carmen. Isang tunog na puno ng kapalaluan at kawalan ng pakiramdam. Huwag mo akong turuan kung paano patakbuhin ang pamilyang ito. Simon, my sons are busy playing kings in their offices. They don't need to know that the foundation of their empire is already crumbling. Kailangan ko ng pera upang mapanatili ang lifestyle na nararapat para sa akin. I don't care about ancestral lands or memories of the dead. Ang mahalaga ay ang kontrol ko sa kasalukuyan. Naramdaman ni Yelena ang isang matinding panghihina sa kanyang mga tuhod. Ang lupaing tinutukoy nila ay ang kaisa-isang lugar kung saan siya naging tunay na masaya bago siya nawala. Ang lugar kung saan itinanim ng kanyang ama ang mga puno ng nara para sa kanyang bawat kaarawan. Ang pagbebenta nito ay tila pagbura sa huling bakas ng kanyang pag-iral sa mundong ito. Ang pagtatraidor ni Doña Carmen sa sarili nitong mga anak ay tila isang malalim na sugat na dahan-dahang binubudburan ng asin. Don't worry, tita. Once I handle the transfer, the commission will be yours. And with the Valderramas distracted by their internal issues, it will be easy for me to squeeze them out of the major shares. Ang dagdag ni Simon, ang kanyang boses ay naging mas malapit. Tila naglalakad na ito patungo sa pintuan. Ang bawat salita ni Simon ay tila isang mitya na nagpasiklab sa galit ni Yelena. Ang lalaking ito, na minsan niyang minahal at pinaglingkuran, ay tila isang anay na dahan-dahang kinakain ang haligi ng tahanang kanyang pinapangarap na mabalikan. Gusto niyang pumasok sa silid, isigaw ang katotohanan, at sampalin ang dalawang traidor na ito. Ngunit alam niyang, sa mata ni na Gabriel, siya pa rin ang hamak na caregiver na walang kredibilidad. Sa gitna ng kanyang matinding emosyon, hindi napansin ni Yelena na ang kanyang siko ay bahagyang tumama sa isang porselanang vase na nakapatong sa isang maliit na mesa sa labas ng pinto. Ang pag-uga ng florera ay nagdulot ng isang marahang pagkiskis ng seramika sa kahoy, isang tunog na tila isang kulog sa gitna ng nakakabingig na katahimikan ng gabi. Sino yan? Ang sigaw ni Doña Carmen, ang kanyang boses ay naging matalas at puno ng hinala. Napatigil ang mundo ni Yelena. Narinig niya ang mabilis na paghakbang ng mga sapatos patungo sa pintuan. Ang anino ni Simon ay dahan-dahang humaba sa ilalim ng pinto, tila isang kamay na handang sumakal sa kanya. Walang lugar na matataguan at ang bawat segundong lumilipas ay tila isang bilanggo na naghihintay ng bitay. Kung mahuhuli siya rito, hindi lamang ang trabaho niya ang mawawala, kundi ang kaisa-isang pagkakataon niyang iligtas ang kanyang mga kuya mula sa bangin ng pagkawasak. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Lumilikha ng isang maliit na siwang na naglalabas ng matinding liwanag mula sa loob ng silid. Ang puso ni Yelena ay tila tumalon sa kanyang lalamunan, habang ang pawis ay dahan-dahang gumugulong sa kanyang noo. Sa isang kumpas ng tadhana, nakita niya ang dulo ng sapatos ni Simon na lumalabas na mula sa pintuan. Ang bawat paghinga ni Lolo Bernardo ay tila isang pakikipagbuno sa isang hindi nakikitang kaaway sa gitna ng malalim na gabi. Sa loob ng tahimik na silid, ang tanging nagbibigay ng buhay ay ang mahiyaing liwanag mula sa bintana at ang marahang pag-akyat at pagbaba ng dibdib ng matanda na tila isang kandilang malapit ng maupos. Bigla,
Ang katahimikan ay bumasag ng ang katawan ni Lolo Bernardo ay manginig at ang kanyang mga daliri ay mahigpit na kumapit sa tilang nakatakip sa kanyang dibdib. Ang kanyang mukha ay namutla at ang bawat hininga ay naging isang gurgle na tila ba may tubig na bumabara sa kanyang lalamunan. Mabilis na bumukas ang pinto at pumasok ang tatlong magkakapatid na Valderrama. Si Gabriel na laging may hawak na solusyon sa bilyong pisong problema ay tila nawalan ng boses. Si Rafael ay nanatiling nakatayo sa tabi ng pinto. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Habang pilit na tinatawagan ang pinakamagaling na doktor sa bansa. Si Aldrin, ang bunsong CEO na laging puno ng buhay, ay tila isang batang nawawala sa gitna ng madilim na kagubatan habang nakatingin sa naghihingalong haligi ng kanilang pamilya. Sa harap ng kamatayan, ang kanilang yaman at kapangyarihan ay tila mga walang silbing piraso ng papel. "Kuya, what do we do? He's not breathing properly." Ang sigaw ni Aldrin. Ang kanyang boses ay basag at puno ng takot. Na tila ba ang kanyang buong mundo ay gumuguho na sa kanyang paanan. Sa gitna ng kaguluhan at takot ng mga makapangyarihang lalaki, isang mahinahon ngunit mabilis na pagkilos ang pumagitna. Lumapit si Yelena sa kama nang walang pag-aalinlangan. Ang kanyang mga mata ay hindi kakikitaan ng panik, kundi ng isang malalim na determinasyon na nagmumula sa mga taon ng pag-aalaga sa sarili sa gitna ng hirap. Dahan-dahan niyang itinaas ang ulo ni Lolo Bernardo at inayos ang posisyon nito upang maging diretso ang daluyan ng hangin. Ang kanyang mga kamay, na dati ay hinamak dahil sa amoy ng factory, ay nagsimulang gumalaw ng may kasanayang tila isang anghel na naghahatid ng lunas. "Itabi niyo po ang mga una na yan. He needs more air." Ang utos ni Yelena sa isang matikas na paraan na nagpatigil sa pagpapanik ni Rafael. Nagsimula siyang magsagawa ng marahang pressure sa dibdib ng matanda. Isang ritmo na tila ba pilit na muling ginigising ang natutulog na pintig ng puso ni Lolo Bernardo. Ang bawat pagdiin ng kanyang mga palad ay may kasamang dalangin. Ang kanyang pawis ay dahan-dahang gumugulong sa kanyang noo habang ang kanyang buhok ay nagkakagulo na sa kanyang mukha. Sa loob ng ilang minuto na tila tumagal ng isang dekada, ang lahat ay tila tumigil sa paghinga. Ang tanging maririnig ay ang marahang pagkiskis ng balat ni Yelena sa tela ng damit ni Lolo Bernardo. Bigla, isang malalim at mahabang paghinga ang kumawala sa mga labi ng matanda. Ang kulay sa kanyang mga pisngi ay dahan-dahang nagbalik at ang kanyang mga mata ay bahagyang kumurap bago tuluyang lumuwag ang kanyang pagkakahawak sa kanyang dibdib. Ang unos ay lumipas at ang kamatayan ay pansamantalang umurong mula sa pintuan ng silid na yon. Napaupo si Yelena sa sahig sa tabi ng kama. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa pagod at emosyon. Doon lamang niya naramdaman ang bigat ng kanyang ginawa. Sa gitna ng kanyang pagsisikap na mabawi ang hininga, naramdaman niya ang isang mainit na haplos sa kanyang balikat. Pagtingin niya sa itaas, nakita niya si Aldrin na nakaluhod din sa kanyang tabi. Ang mga mata ng bunsong CEO ay hindi na puno ng kapalaluan, kundi ng isang basang pasasalamat na tila ba ngayon lamang niya tunay na nakita ang babaeng nasa harap niya. "Thank you, Yelena. Maraming salamat." Ang bulong ni Aldrin, ang kanyang boses ay tila isang mahiyaing bata na humihingi ng tawad sa lahat ng kanyang mga nagawang pagkakamali. "If not for you, I don't know if Lolo would still be here. You really care for him, don't you?" Isang mahiyaing ngiti ang sumilay sa mga labi ni Yelena habang dahan-dahang pinupunasan ang kanyang mga luha gamit ang kanyang braso. "Siya lang po ang pamilya ko ngayon, Sir Aldrin. Hindi ko po hahayaang mawala siya nang hindi man lang niya nararamdamang hindi siya nag-iisa." Ang sandaling iyon ay nag-iwan ng isang malalim na marka sa puso ni Aldrin. Ang caregiver na tingin nila ay isang pabigat, ay siya palang naging kaisa-isang tanglaw
sa pinakamadilim na sandali ng kanilang buhay. Ngunit habang nagkakaroon ng liwanag sa pagitan ni Yelena at Aldrin, si Gabriel ay nananatiling nakatayo sa anino, nakatingin sa panyong may inisyal na YV na hawak pa rin niya. Ang katanungan sa kanyang isipan ay tila isang tinik na lalong lumalalim ang baon. Bakit ang babaeng ito, na tila isang estranghero, ay may kakayahang magligtas ng kanilang pamilya sa paraang hindi kayang gawin ng kanilang sariling dugo? Akala mo ba ay makakapagtago ka sa likod ng unipormeng yan, Yelena? Kahit balutin mo pa ang sarili mo ng pinakamahal na tela, amoy factory ka pa rin. You are a stain in this beautiful mansion, and I will make sure na tatalsik ka rito bago pa madumihan ang pangalan ko. Ang bulong na yon ni Simon ay tila isang laso na direktang ibinuhos sa pandinig ni Yelena habang pilit siyang kinakaladkad ng lalaki patungo sa madilim na bahagi ng hardin, malayo sa masayang tawanan at kislap ng mga ilaw ng Valderrama Gala. Sa loob ng malawak na ballroom, ang mga makapangyarihang tao ay nagsasayawan at nagiinuman. Walang kamalay-malay sa tahimik na karahasang nangyayari sa anino ng mga dambuhalang puno ng Nara. Si Yelena ay kasalukuyang nakasuot ng kanyang simpleng uniforme bilang caregiver. Ang kanyang mga kamay ay puno ng mga gasgas mula sa maghapong pagtatrabaho. Isang matinding kaibahan sa kinang ng suot na tuxedo ni Simon na tila ba naging pasaporte nito sa mundong hindi naman nito kinabibilangan. Naramdaman ni Yelena ang mahigpit at masakit na pagkabaon ng mga daliri ni Simon sa kanyang braso. Isang hapdi na tila umaabot hanggang sa kanyang mga buto. Gusto niyang sumigaw, ngunit ang boses niya ay tila nabaon sa kailaliman ng kanyang takot at pagkamuhi. Ang lalaking dati niyang pinagsilbihan, ang lalaking minsan niyang tinawag na mahal, ay ngayon ay tila isang halimaw na walang ibang hangad, kundi ang durugi ng kanyang natitirang dangal. Ang bawat salita ni Simon ay puno ng gaslighting. Pilit na pinalalabas na si Yelena ang may kasalanan sa lahat ng nangyayari, na siya ang sumisira sa pagkakataon nitong maging bahagi ng mataas na lipunan. Simon, nasasaktan ako. Please let me go. Ang nanginginig na pakiusap ni Yelena. Ang kanyang mga mata ay nagsisimulang mapuno ng mga luha na tila mga kristal na sumasalamin sa liwanag ng buwan. Ang kanyang puso ay tila isang ibon na pilit na kumakawala sa isang masikip na hawla. Bawat tibok ay puno ng pighati at panghihina. Nasasaktan. You don't know what pain is, Yelena Ndambi. Yelena. Pain is when I see your face and remember where I came from. Huwag kang magmalinis dahil pareho lang tayong galing sa putik. Ang pagkakaiba lang, ako ay marunong umakyat habang ikaw ay habang buhay na lang natuntungan ng mga taong tulad ko. Isang mapanganib na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Simon at sa isang biglaang pagkilos, itinaas niya ang kanyang kamay na tila ba may balak na saktan ng pisikal ang dalaga. Ngunit bago pa man dumapo ang anumang kamay kay Yelena, isang mabigat at matikas na boses ang bumasag sa tensyon ng gabi. Isang boses na nagmula sa kadiliman, dala ang lamig ng isang hatol na hindi na mababawi. Isang galaw pa, at sisiguraduhin kong hindi mo na kailanman magagamit ang kamay na yan, Simon. Lumabas si Gabriel mula sa anino ng mga halaman. Ang kanyang anyo ay tila isang dambuhalang leon na handang manakmal upang protektahan ang kanyang teritoryo. Ang kanyang mga mata ay nagbabaga sa galit. Isang galit na hindi pa kailanman nakikita ni Yelena. Hindi alam ni Gabriel kung bakit kumukulo ang kanyang dugo sa tuwing nakikita niyang nasasaktan ang caregiver na ito. Ngunit sa gabing iyon, ang kanyang instinto ay mas matimbang kaysa sa anumang luhika. Lumapit siya nang may mga hakbang na tila nagpapakayanig sa lupa at sa isang mabilis na kompas, hinablot niya ang braso ni Simon at inilayo ito kay Yelena.
Isang matinding tunog ng pagtama ng palad sa balat ang malingaw-ngaw sa tahimik na hardin nang padapuan ni Gabriel ng isang malakas na sampal si Simon. Ang sampal na yon ay hindi lamang para sa pananakit nito kay Yelena, kundi para sa lahat ng pagpapanggap at kasinungalingang dinala ni Simon sa loob ng mansyong Valderrama. Napasubsob si Simon sa damuhan. Ang kanyang muka ay puno ng gulat at kahihiyan, habang ang kanyang duguang labi ay tila isang mantsa sa kanyang malinis na tuxedo. "I thought you were a gentleman, a business partner, but you are nothing but a coward who preys on women." Ang malamig na sabi ni Gabriel habang dahan-dahang humaharap kay Yelena. Ang kanyang ekspresyon ay biglang lumambot at sa isang bihirang pagkakataon, iniabot niya ang kanyang kamay upang tulungan ang dalagang tumayo. Ang init ng palad ni Gabriel ay tila isang gamot na dahan-dahang nagpapahupa sa panginginig ni Yelena. Tiningnan ni Yelena si Gabriel at sa kislap ng mga mata ng kanyang kuya, nakita niya ang isang bagay na matagal na niyang hinahanap, ang proteksyon ng isang pamilya. Ngunit sa likod ng pasasalamat na yon ay ang isang takot na lalong lumalalim. Hanggang kailan mananatiling lihim ang kanilang ugnayan at ano ang gagawin ni Gabriel kapag nalaman niyang ang babaeng ipinagtanggol niya ay ang mismong kapatid na 13 taon na nilang pinaglalamayan sa kanilang mga puso. Maling-mali ang lahat ng ito. Isang malalim na pagdududa, ang tila anay na unti-unting kumakain sa luhika ni Rafael habang nakatayo siya sa pintuan ng silid ni Lolo Bernardo. Ang malamig na asul na liwanag mula sa labas ay humahalik sa bawat sulok ng kwarto, nagbibigay ng anyong tila isang tula ng hapis ang bawat aninong nabubuo. Sa gitna ng katahimikan, nakita niya si Yelena na nakaupo sa tabi ng kama ng matanda. Ang kanyang ulo ay nakasandal sa gilid ng kutsyon, habang ang kanyang mga mata ay pikit sa sobrang pagod. Ang marahang pag-akyat at pagbaba ng kanyang balikat ay ang tanging nagbibigay ng ritmo sa nakabibingig na katahimikan ng gabi, isang patunay ng kanyang walang sawang pagbabantay. Dahan-dahang lumapit si Rafael, ang bawat hakbang niya sa makapal na alpombra ay hindi lumilikha ng anumang tunog, nahihigit pa sa marahang pagkiskis ng tela ng kanyang pantalon. Balak lamang niyang tingnan ang lagay ng kanyang lolo, ngunit ang kanyang paningin ay nanatili sa natutulog na dalaga. Ang mukha ni Yelena, sa ilalim ng malamig na liwanag, ay tila isang imahe ng kapayapaang pilit na binubura ng mga dumi ng kahirapan. Ngunit nang bahagyang gumalaw ang ulo ni Yelena, isang kislap ng ginto ang pumukaw sa atensyon ni Rafael. Isang manipis na kadena ang lumabas mula sa ilalim ng kwelyo ng kanyang kupas na uniforme. Dala ang isang maliit at bilog na medalyon na nakapatong sa kanyang dibdib. Naramdaman ni Rafael ang isang biglaang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang kanyang puso ay tila isang bilanggo na pilit na sumisipa sa kanyang dibdib nang makita ang disenyo ng medalyong iyon. Lumapit pa siya ng mas malapit hanggang sa maamoy niya ang halimuyak ng sampagwita at sabon na nagmumula sa dalaga. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang dahan-dahan niyang iniaabot ang kamay upang hawakan ang alahas, hindi alintana kung magising man si Yelena sa kanyang ginagawa. Ang medalyon ay may burdang isang maliit na ibon na gawa sa puting ginto, ang kaisa-isang disenyo na sadyang ipinagawa ng kanilang ama para sa bunsong kapatid bago ito nawala sa piyesta 13 taon na ang nakalilipas. Imposible! Ang bulong ni Rafael sa kanyang sarili, ang kanyang boses, ay tila isang mahiyaing hangin na hindi halos marinig. Ang bawat himaymay ng kanyang laman ay tila naging bato nang makita ang likod ng medalyon. Doon, sa gitna ng maliliit na gasgas ng panahon, ay nakaukit ang mga salitang, "Ang aming huling liwanag." Ang mga salitang yon ay tila mga tinik na bumaon sa kanyang alaala, nagpapaalala sa gabing punong-puno ng yakan at pagsisisi noong huling makita ang alahas na ito sa leeg ng isang musmos na sanggol. Isang matinding bugso ng emosyon
Ang tila gustong sumabog sa dibdib ni Raphael. Ang caregiver na hinamak niya, ang babaeng pinagbintangan niyang spy at pinagtabuyan niya sa ulan, ay kasalukuyang suot ang kaisa-isang kayamanang nag-uugnay sa kanilang nawawalang kapatid. Paano ito napunta sa kanya? Ninakaw ba niya ito? O siya ba ang mismong buhay na talinghagang matagal na nilang pinaglalamayan? Ang panyong nakita niya noong nakaraang araw at ang medalyong ito ngayon ay tila mga piraso ng isang puzzle na unti-unti nang bumubuo ng isang katotohanang nakakalula at nakakatakot. Tiningnan ni Rafael si Yelena nang may bagong uri ng paningin. Nakita niya ang mga pilat sa mga daliri nito, ang mga marka ng hirap sa ilalim ng mga mata, at ang kababaang loob na kailanman ay hindi niya nakita sa sinumang babaeng nakapaligid sa kanila. Ang bawat sakripisyo ni Yelena para kay Lolo Bernardo ay tila nagkaroon ng bagong kahulugan. Sa gitna ng kanyang pagkalito, isang matinding sakit ang dahan-dahang gumapang sa kanyang puso. Kung si Yelena nga ang batang nawala, anong uri ng mga kapatid sila na pinanood siyang magdusa sa harap mismo ng kanilang mga mata nang hindi man lamang siya nakikilala? Nang biglang kumurap ang mga mata ni Yelena at dahan-dahang bumukas, ang mundo ni Rafael ay tila gumuho. Ang mga mata ng dalaga ay puno ng pagkagulat at pagkalito nang makitang nakaluhod sa kanyang harap ang isa sa mga pinakamakapangyarihang lalaki sa bansa. Hawak-hawak ang medalyong nakasabit sa kanyang leeg. Isang sandali ng matinding tensyon ang bumalot sa kanila, isang katahimikang tila naghihintay ng isang hudyat upang sumabog ang lahat ng lihim. Bakit nasa iyo ang medalyong ito, Yelena? Ang tanong ni Rafael, ang kanyang boses ay basag at puno ng isang pangungulilang 13 taon nang nakabaon. Sino ka ba talaga at bakit mo hawak ang huling alaala ng aming kapatid? Ang pinakamasakit na sugat ay hindi nagmumula sa kaaway, kundi sa mga taong inaasahan mong yayakap sa iyo sa gitna ng ulan. Ang katahimikan sa loob ng silid ni Lolo Bernardo ay biglang bumasag ng bumukas ang pinto ng may matinding puwersa, dahilan upang ang liwanag mula sa pasilyo ay pumasok na tila isang mapanghusgang titig. Pumasok si Doña Carmen. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Hawak ang isang makapal na sobrang kulay kape. Sa likod niya ay sina Gabriel at Aldrin. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkalito at unti-unting namumuong puot. Ang sandali ng pag-uusap ni na Rafael at Yelena tungkol sa medalyon ay tila isang mahiyaing bula na biglang pinutok ng malupit na katotohanan. Huwag kang magpapalinlang sa mga luhang yan, Rafael. I knew it. This woman is a master manipulator. Ang sigaw ni Doña Carmen. Ang boses niya ay tila isang matalim na kutsilyong humihiwa sa bawat hibla ng pag-asa ni Yelena. Ibinato niya ang mga litrato at dokumento sa ibabaw ng kama ni Lolo Bernardo. Ang pagbagsak ng mga papel ay lumikha ng isang marahang tunog na tila ba ang bawat isa ay isang pako sa kabaong ng dangal ni Yelena. Ipinakita sa mga dokumento ang mga sadyang ginawang transaksyon sa pagitan ng account ni Yelena at ng isang karibal na kumpanya ng mga Valderrama. May mga litrato rin ni Yelena na nakikipagkita kay Jara sa dilim, na ginamit ni Carmen upang palabasing si Yelena ay isang espiyang ipinasok sa mansyon upang magnakaw ng mga lihim at manipulahin ang damdamin ng mga magkakapatid gamit ang alaala ng kanilang nawawalang kapatid. Ninanakaw mo ang aming mga dokumento at ngayon, pati ang alaala ng kapatid namin ay ginagamit mo? Ang boses ni Gabriel ay tila nagmula sa kailaliman ng isang nagyayelong kuweba. Ang galit sa kanyang mga mata ay mas masakit kaysa sa anumang sampal. I defended you from Simon. I thought you were different. Pero mas masahol ka pa pala sa kanya dahil ginamit mo ang emosyon namin. Naramdaman ni Yelena ang pagguho ng kanyang mundo. Tiningnan niya si Rafael. Ang lalaking kanina lang ay tila handa nang maniwala sa kanya. Ngunit ngayon ay nakatingin sa medalyon ng may pandidiri.
Ang bawat luhang dumadaloy sa pisngi ni Yelena ay tila mga patak ng asidong tumutunaw sa kanyang puso. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihin ang tungkol sa everlasting pavilion at ang katotohanang siya ang nagligtas sa kanila. Ngunit ang bawat salita ay tila nababara sa kanyang lalamunan na punong-puno ng hikbi. Kuya, please, hindi totoo ang mga yan. Si Doña Carmen siya ang pakiusap ni Yelena ay hindi natapos nang marahas siyang itulak ni Rafael palayo sa kama ni Lolo Bernardo. Ang pagbagsak ni Yelena sa sahig ay lumikha ng isang mabigat na tunog ng pagtama ng kanyang balikat sa kahoy, isang hapdi na hindi mapapantayan ng sakit ng pagkakanulo ng sarili niyang dugo. "Huwag mo kaming tatawaging kuya. You are nothing to us but a criminal." Ang bulyaw ni Aldrin, ang kanyang boses na dati ay puno ng pasasalamat ay ngayon ay puno na ng puot. "Umalis ka rito bago ko pa malimutang babae ka at ipakaladkad kita sa mga pulis." Sa ilalim ng matinding ulan na tila nakikiramay sa kanyang pighati, itinapon si Yelena sa labas ng mataas na bakod ng mansyon. Ang kanyang maliit na bag ay inihagis sa putikan, dahilan upang ang kanyang mga kakaunting gamit ay magkalat sa maruming tubig. Nakaupo si Yelena sa kalsada, ang kanyang mga kamay ay nakabaon sa basang lupa habang ang bawat patak ng ulan ay humahalo sa kanyang walang tigil na pagluha. Ang lamig ay hindi lamang nanunuot sa kanyang balat, kundi tila nagyeyelo na rin ang kanyang kaluluwa. Naiwan siyang mag-isa sa dilim, pabalik sa simula. Walang tahanan, walang pamilya, at puno ng mga sugat na tila kailanman ay hindi na maghihilom. Ang bawat hikbi niya sa gitna ng hagupit ng bagyo ay isang panaghoy ng isang pusong namatay na sa pangalawang pagkakataon. Paano niya malilinis ang kanyang pangalan kung ang mga taong dapat ay naniniwala sa kanya ang siyang unang nagtaboy sa kanya sa kailaliman ng bangin? Tapos na ang laro, Gabriel. Hindi niyo ba napansin? Habang abala kayo sa pagtataboy sa taong tunay na nagmamahal sa inyo, dahan-dahan ko nang kinakain ang bawat pundasyon ng kumpanyang ito mula sa ilalim. Ang tinig ni Simon ay umalingaw-ngaw sa loob ng malawak at malamig na boardroom ng Valderrama Enterprises. Bawat salita ay puno ng lason at tagumpay na tila ba tinutusok ang bawat hibla ng karangalan ng tatlong magkakapatid. Nakaupo si Simon sa dulo ng mahabang mesa na gawa sa mahogany. Ang kanyang mga paa ay nakapatong sa ibabaw nito habang hawak ang isang makapal na folder na naglalaman ng mga dokumento ng hostile takeover. Ang tatlong CEO, sina Gabriel, Rafael, at Aldrin ay nakatayo sa harap niya. Ang kanilang mga mukha ay namumutla at ang kanilang mga balikat ay nakalaylay dahil sa matinding pagkatalo. Ang yaman na pinaghirapan ng kanilang pamilya sa loob ng 3 henerasyon ay naglaho na parang bula sa loob lamang ng isang gabi. Naramdaman ni Rafael ang isang matinding panunuyo ng kanyang lalamunan habang tinitingnan ang mga pirmang nasa dokumento. Hindi ito pirma ni Yelena. Ang mga dokumentong ginamit ni Doña Carmen upang palayasin ang dalaga ay peke. Isang maruming laro upang iligaw sila habang si Simon ay dahan-dahang kinukuha ang kontrol sa kanilang mga shares sa tulong mismo ng kanilang ina. Ang bawat sentimong inakala nilang ninakaw ni Yelena ay katunayan palang inilipat sa isang secure na fund upang protektahan ang pamilya mula sa bangkarote. Ngunit huli na ang lahat. Ang taong binalasubas nila ay siya palang kaisa-isang gumawa ng paraan upang iligtas sila. Sa kabilang bahagi ng lungsod, sa loob ng silid sa ospital, kung saan dinala si Lolo Bernardo matapos ang matinding pag-atake sa puso. Ang katahimikan ay bumasag ng dahan-dahang imulat ng matanda ang kanyang mga mata. Ang kanyang mga labi ay nanginginig at sa gitna ng kanyang kahinaan, pilit niyang hinawakan ang kamay ni Gabriel na kasalukuyang nakabantay sa kanya nang may punong-punong pagsisisi. "Bakit ninyo itinaboy ang bunso ninyo?"
Mahinang bulong ni Lolo Bernardo habang tumutulo ang kanyang mga luha. Siya si Yelansin. Totoo ang medalyon at panyo. Itinakwil ninyo ang sarili ninyong dugo dahil sa kasinungalingan ng isang babaeng makasarili. Ang mga salitang iyon ay tila isang dambuhalang kidlat na tumama sa gitna ng puso ni Gabriel. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig habang ang bawat alaala ng kanyang pagiging malupit kay Yelena ay bumabalik sa kanyang isipan na tila mga matatalim na kutsilyo. Ang bawat sampal, bawat insulto, at ang huling pagkakataong itinapon nila ang dalaga sa ulan ay naging isang pasaning kailanman ay hindi na niya mabubura. Ang kanilang yaman ay nawala, ngunit ang mas matinding kawalan ay ang katotohanang winarak nila ang huling pagkakataon nilang maging buo bilang isang pamilya. Bigla, ang katahimikan sa paligid ng gusali ng Valderrama Enterprises ay nabulabog ng isang malalim at sabay-sabay na ugong ng mga makina ng sasakyan. Mula sa bintana ng boardroom, nakita ni Simon ang isang mahabang convoy ng mga itim at makintab na sasakyang may mga tinted na bintana na dahan-dahang humihinto sa harap ng main entrance. Walang anumang ingay ng busina, tanging ang marahang pagdausdos ng mga gulong sa semento at ang pagbukas ng mga pinto nang sabay-sabay na tila isang hukbong handang lumaban. 12-12 ng mga lalaking nakabarong at may mga seryosong mukha ang lumabas at bumuo ng isang mahabang hanay patungo sa pintuan. Ang mga bodyguard ni Simon na nakabantay sa lobby ay tila mga estatwang hindi makagalaw dahil sa matinding presensya ng mga bagong dating. Ang kumpas ng mga sapatos sa marmol na sahig ay lumilikha ng isang ritmo ng awtoridad na nagpatahimik sa buong gusali. Ang elevator ay dahan-dahang bumukas sa floor ng boardroom at mula rito ay lumabas ang isang babaeng balot ng misteryo at kapangyarihan. Suot niya ang isang puting-puting suit na tila kumikinang sa ilalim ng mga ilaw. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod at ang kanyang mga mata ay may kislap ng isang reynang handang bawiin ang kanyang korona. Wala siyang suot na uniforme ng caregiver. Wala siyang amoy ng isda o putik, kundi isang halimuyak ng tagumpay at katarungan. Nabitawan ni Simon ang hawak niyang ballpen at ang kanyang panga ay dahan-dahang lumaylay sa gulat. Ang tatlong magkakapatid na Valderrama ay napatitig sa babaeng nasa pintuan. Ang kanilang mga puso ay tila tumigil sa pagtibok nang mamukhaan ang bawat anggulo ng kanyang mukha. Hindi pa tapos ang gabi, Simon. Ang malamig at matalim na boses ni Yelena ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Bawat salita ay may dalang bigat ng 1 bilyong pisong imperyo. Akala mo ba ay madali mong makukuha ang pag-aari ng mga Valderrama? Nakalimutan mo yata na ang everlasting pavilion ay hindi kailanman pinababayaan ang kanyang sariling dugo. Sino ang babaeng ito na tila isang Phoebe na muling nabuhay mula sa abo ng kanyang sariling pighati? At ano ang gagawin ng mga magkakapatid ngayong ang taong itinapon nila sa putikan, ang siyang tanging may kapangyarihang magligtas sa kanila mula sa tuluyang pagbagsak? Ang bawat hakbang ni Yelena sa loob ng silid ay tila isang marahang pagtunog ng kampana ng katarungan na nangingibabaw sa nakabibingig na katahimikan ng boardroom. Ang kanyang puting kasuotan ay sadyang kumikinang sa ilalim ng mga ilaw, isang matinding kaibahan sa kadilimang bumabalot sa anyo ni Simon at ng tatlong magkakapatid na Valderrama. Ang hangin sa loob ng silid ay tila naging mas mabigat, puno ng amoy ng mamahaling pabango, at ang hindi maipaliwanag na presensya ng kapangyarihang nagmumula sa babaeng dati ay itinuturing lamang nilang anino sa kusina. Naramdaman ni Simon ang unti-unting panlalamig ng kanyang mga daliri habang nakatitig kay Yelena. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na nagwawala sa loob ng kanyang dibdib. Bawat pintig ay puno ng takot na tila ba ang kanyang buong mundo ay dahan-dahang kinakain ng isang dambuhalang apoy. Ang folder na kanina lang ay hawak niya nang may kapalaluan ay dahan-dahang nadulas
mula sa kanyang nanginginig na mga kamay. Ang pagbagsak nito sa sahig ay lumikha ng isang marahang pagkiskis ng papel na tila isang hudyat ng kanyang tuluyang pagbagsak. "Who do you think you are? You're just a girl from the factory, Yelena. You're nothing." Ang sigaw ni Simon, ang kanyang boses ay naging matinis at basag. Isang desperadong pagtatangka na bawiin ang kontrol na dahan-dahan ng kumakawala sa kanyang mga kamay. Isang mahiyaing na mangiti na puno ng pait at tagumpay ang sumilay sa mga labi ni Yelena. Lumapit siya sa dulo ng mesa. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig ng diretso sa mga mata ni Simon. Isang titig na tila naglalabas ng lahat ng sakit at sakripisyong tiniis niya sa loob ng 5 taon. Sabi mo, "Basura ako, Simon. Amoy factory. Amoy mahirap." Ang mahinahon ngunit matalim na boses ni Yelena ay tila mga karayom na tumatagos sa pandinig ng lahat. Ang factory na sinasabi mo ay pagmamay-ari na ngayon ng Everlasting Pavilion. At ang bawat sentimong ginamit mo para sa tuxedo na yan, utang mo sakin. Dahil ako ang chairperson ng organisasyong kasalukuyan nang bumili sa bawat kumpanyang pinagtataguan mo. Tangi mong mahangi. Sa kabilang bahagi ng mesa, si Gabriel ay tila isang estatwa na hindi makagalaw. Ang bawat salita ni Yelena ay tila isang dambuhalang alon na humahampas sa kanyang pagkatao. Nagpapaalala sa kanya ng bawat malupit na salitang binitawan niya sa kanyang sariling kapatid. Nakita niya ang medalyon sa leeg ni Yelena, ang tunay na medalyon na dati ay inakala nilang ebidensya ng pagnanakaw. Ngunit ngayon ay kumikinang na parang isang bituin sa gitna ng kadiliman. Ang bawat alaala ng pagiging caregiver ni Yelena, ang paglilinis nito sa mga paa ni Lolo Bernardo, at ang pagliligtas nito sa buhay ng matanda ay tila mga piraso ng puzzle na ngayon lamang tuluyang nabuo sa kanyang isipan. Yelena, Yelansin? Ang bulong ni Rafael. Ang kanyang boses ay tila isang pakiusap na nagmumula sa kailaliman ng kanyang pagsisisi. Ang kanyang mga mata ay napuno ng mga luha na dahan-dahang gumulong sa kanyang mga pisngi. Hindi dahil sa pagkawala ng yaman ng kumpanya, kundi dahil sa pagkawala ng kanyang karapatang tawaging kapatid ang babaeng nasa harap niya. Hindi sila tiningnan ni Yelena ng may galit. Ang kanyang emosyon ay tila isang kalmadong lawa sa gitna ng isang bagyo. Ibinaba niya ang isang bagong set ng mga dokumento sa mesa. Ang marahang pagdaiti ng papel sa ibabaw ng mahogany ay tila isang huling hatol. "I already bought 60% of Valderrama Enterprises through the Everlasting Pavilion Network. Simon's contracts are invalid because the source of his funds has been frozen for fraud. Ang kumpanyang ito ay ligtas na, pero hindi dahil sa inyo. Ligtas ito dahil pinili kong huwag maging kasing sama nyo." Isang matinding katahimikan ang bumalot sa silid nang dahan-dahang lumuhod si Aldrin sa sahig. Ang kanyang mga balikat ay nayayanig sa bawat pigil na hikbi. Kasunod nito ay ang unti-unting pagluhod ni Rafael at Gabriel sa harap ng kanilang kapatid na 13 taon nilang pinabayaan at muling sinaktan nang magkaroon ng pagkakataon. Ang 3 pinakamakapangyarihang CEO sa bansa ay kasalukuyang nakayuko sa paanan ng isang babaeng itinuring nilang basura. Ang kanilang mga luha ay pumapatak sa makintab na sahig na tila mga handog ng pagsisisi sa isang altar ng katarungan. Tumingin si Yelena sa bintana. Sa malawak na lungsod na dati ay tila napakalaki para sa isang factory worker na tulad niya, ang kanyang puso ay hindi nararamdaman ang saya ng paghihiganti, kundi isang malalim na pagkapagod na dahan-dahang napapalitan ng isang uri ng kapayapaan. Sa gitna ng kanyang tagumpay, isang katanungan ang nanatiling nakabitin sa hangin. Magagawa ba ng bilyon-bilyong yaman na hilumin ang mga sugat na idinulot ng sarili niyang dugo? O ang yaman na ito ay isa lamang bagong uri ng bilangguan
para sa kanyang pusong nagnanais lamang ng tunay na tahanan. Ang bawat segundo ng katahimikan sa loob ng boardroom ay tila isang mabigat na pasanin na unti-unting dumudurog sa natitirang lakas ni Simon. Ang kislap ng mga ilaw sa kisame ay tila mga mapanghusgang mata na nakatitig sa kanyang bawat nanginginig na galaw. Ang kanyang malinis at mamahaling suit ay basang-basa na ng malamig na pawis, isang matinding kaibahan sa anyo ni Yelena na nananatiling matikas at kalmado sa kanyang kinatatayuan. Ang kapangyarihan ay dahan-dahan nang lumilipat, hindi sa pamamagitan ng dahas, kundi sa pamamagitan ng katotohanang matagal na nilang pilit na ibinabaon. Ang marahang pagbukas ng pinto ng boardroom ay nagpasok ng isang malamig na hangin mula sa labas. Pumasok ang ilang mga kalalakihang nakauniporme. Ang kanilang mga mukha ay seryoso at may dalang awtoridad na hindi matatawaran. Ang bawat hakbang ng kanilang mabibigat na sapatos sa makintab na sahig ay lumilikha ng isang ritmo ng nalalapit na katapusan para sa mga taong nagtatraidor sa pamilyang Valderrama. Sa tabi nila ay si Jara, hawak ang isang digital na tablet na naglalaman ng huling piraso ng ebidensya. Ang direktang ugnayan ni Simon sa mga illegal na offshore accounts na ginamit sa hostile takeover. Simon Wang, you are under arrest for corporate fraud, identity theft, and embezzlement. Ang boses ng opisyal ay tila isang hatol na nagmula sa langit. Nang maramdaman ni Simon ang pagkiskis ng malamig na bakal sa kanyang mga pulso, ang kanyang tuhod ay tuluyang bumigay. Ang tunog ng pagbagsak ng kanyang katawan sa sahig ay tila isang sako ng basurang itinapon. Isang imaheng sadyang pamilyar sa kanya noong siya pa ang gumagawa nito kay Yelena. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay gumuho nang makita niyang ang mga dokumentong ipinagmamalaki niya kanina ay dahan-dahang pinupunit ni Jara sa harap ng kanyang mga mata. Please, Yelena, let's talk about this. Mahal kita, di ba? Ginawa ko lang ito para sa ating dalawa. Ang desperadong pagsigaw ni Simon. Ang kanyang boses ay naging matinis at puno ng kasinungalingang pilit na isinisiksik sa gitna ng kanyang pagkapahiya. Tiningnan siya ni Yelena ng may malalim na pighati, ngunit wala ng bakas ng pag-ibig. Ang mahal mo lang ay ang sarili mo, Simon, at ang pag-ibig na sinasabi mo ay isang lason na matagal ko nang iniluwa. Sa isang kumpas ng kamay ni Yelena, inakay ng mga opisyal si Simon palabas ng silid. Ang kanyang mga pagsusumamo ay dahan-dahang naglaho sa pasilyo hanggang sa muling bumalik ang katahimikan. Ngunit ang gabi ng paghuhukom ay hindi pa natatapos. Ang pinto ay muling bumukas at pumasok si Doña Carmen. Ang kanyang mukha ay puno ng takot at ang kanyang buhok na laging maayos ay ngayon ay tila gulo-gulo na. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng kakampi, ngunit nang makita niya ang kanyang 3 anak na nakaluhod pa rin sa paanan ni Yelena, ang kanyang mundo ay tila tuluyan ng gumuho. Anak, Gabriel, Rafael, huwag kayong maniwala sa kanya. Ang nanginginig na sigaw ni Carmen, ang kanyang boses ay tila isang mahiyaing bulong ng isang reynang nawalan na ng korona. I did everything for this family. I protected you. Protected us? Ang boses ni Rafael ay puno ng puot habang dahan-dahan siyang tumatayo. Ibinato niya sa harap ng kanyang ina ang mga dokumento ng pagbebenta ng lupain sa Batangas. Ipinagpalit mo ang alaala ni Papa at ang kaligtasan namin para sa sarili mong luho. Pinanood mo kaming sakta ng sarili naming kapatid habang ikaw ay nakangisi sa gilid. You are not a mother, Carmen. You are a predator in this house. Naramdaman ni Carmen ang matinding panunuyo ng kanyang lalamunan. Dahan-dahan siyang lumapit kay Yelena. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na humahawak sa laylayan ng puting suit ng dalaga. Yelena, iha, patawarin mo ako. I was wrong. Hindi kita dapat itinapon. I will do anything, please. Huwag mo akong paalisin sa mansyon. Tiningnan ni Yelena ang matandang babae
na dating nagpahirap sa kanya, ang babaeng nagpabuhos ng mainit na tsaa sa kanyang mga kamay at nagparatang sa kanya bilang magnanakaw. Ang bawat luhang lumalabas sa mga mata ni Carmen ay tila isang huwad na handog na hindi na kayang bumili ng kapatawaran. Dahan-dahang iniatras ni Yelena ang kanyang paa, iniiwasan ang hawak ng matandang babae na tila ba ang bawat daiti nito ay may dalang sumpa. Ang mansyon ay pagmamay-ari na ngayon ng Everlasting Pavilion, Madam. Ang malamig na pahayag ni Yelena, ang kanyang boses ay walang anumang emosyon na hihigit pa sa katarungan. Maaari kayong manatili sa isang maliit na bahay sa probinsya, ang lugar kung saan niyo ako iniwan noong ako ay bata pa. Doon niyo pagnilayan ang lahat ng mga pusong winarak niyo. Karma is not a punishment, it is a mirror. At ang nakikita niyo ngayon ay ang tunay ninyong anyo. Naiwan si Doña Carmen na nakahandusay sa sahig. Ang kanyang mga hikbi ay tila mga panaghoy ng isang kaluluwang nawalan na ng direksyon. Ang tatlong magkakapatid ay nanatiling nakatayo sa likuran ni Yelena. Ang kanilang mga ulo ay nakayuko sa matinding kahiyan. Ang hustisya ay nakamit na, ngunit ang silid ay nananatiling puno ng isang uri ng kalungkutan na hindi kayang pawiin ng kahit anong yaman. Dahan-dahang lumingon si Yelena sa kanyang mga kuya, ang kanyang mga mata ay nagsisimulang mapuno ng sarili niyang mga luha. Ang katanungan sa kanyang puso ay mas matalim pa sa anumang ebidensya. Ang pagpaparusa ba sa mga nagkasala ay sapat na upang mabuo ang isang pamilyang 13 taon ng watak-watak? Ang katahimikan sa loob ng Mansyon Valderrama ay tila isang malambot na kumot na dahan-dahang bumabalot sa mga sugat ng nakaraan. Matapos ang bagyo ng pagbubunyag at ang pagbagsak ng mga traidor, ang bawat sulok ng bahay ay tila humihinga ng malalim. Malaya na sa bigat ng mga lihim at kasinungalingan. Sa malawak na beranda, habang ang liwanag ng buwan ay sumasalamin sa mga dahon ng halaman na basa pa ng hamog, nakatayo si Yelena. Hawak niya ang isang tasa ng mainit na tsa. Ang usok nito ay dahan-dahang humahalo sa malamig na hangin ng gabi, tila isang mahiyaing alaala na ayaw pang maglaho. Ang marahang pagtunog ng mga yabag sa likuran niya ay hindi lumikha ng kaba sa kanyang dibdib. Kilala niya ang bigat ng bawat hakbang ni na Gabriel, Rafael at Aldrin. Ang tatlong lalaking dati ay tila mga dambuhalang pader na humaharang sa kanyang kaligayahan. Ngunit ngayon ay tila mga batang nawawala na muling nahanap ang kanilang tahanan. Nanatiling nakatalikod si Yelena, pinagmamasdan ang malawak na hardin kung saan siya dating itinapon, habang ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay nakikinig sa hindi masabing pighati ng kanyang mga kuya. Bunso. Ang unang salitang lumabas sa mga labi ni Gabriel ay tila isang basag na kristal, puno ng pagsisisi at isang uri ng pagmamahal na 13 taon nang nakabaon sa limot. Lumapit siya ng dahan-dahan, ang kanyang matikas na tindig ay tila lumaylay sa ilalim ng bigat ng kanyang mga pagkakamali. Alam kong ang salitang patawad ay tila isang barya na walang halaga sa harap ng lahat ng sakit na idinulot namin sa iyo. Pinanood ka naming magdusa, hinamak ka namin sa sarili mong tahanan. At hanggang ngayon, hindi ko mapatawad ang sarili ko na hindi ko nakilala ang sarili kong dugo sa likod ng iyong mga mata. Humarap si Yelena sa kanila. Ang kanyang mga mata ay tila mga lawan ng pighati na dahan-dahang pinapakalma ng panahon. Nakita niya si Rafael na nakayuko. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa panyong may inisyal na Y sa IV. Habang si Aldrin ay tahimik na lumuluha sa tabi nito. Wala siyang naramdamang kagalakan sa kanilang pagdurusa. Ang kanyang puso, bagaman sugatan, ay hindi binuo para sa paghihiganti, kundi para sa pag-unawa. Ang sugat na malalim ay hindi naghihilom sa loob ng isang gabi, Kuya Gabriel. Ang mahinahong tugon ni Yelena, ang kanyang boses
ay tila isang mahiyaing haplos sa kanilang mga kaluluwa. Ipinagtanggol ko ang kumpanya dahil iyon ang tama at dahil iyon ang tanging paraan upang mapanatiling buhay ang alaala ni Papa at ni Lolo. Pero ang pagpapatawad, iyon ay isang mahabang landas na kailangan nating lakarin ng magkakasama, hakbang-hakbang. Isang mahiyaing naparangiti ang sumilay sa mga labi ni Aldrin habang iniaabot niya ang isang maliit na plato ng paboritong kakanin ni Yelena noong bata pa ito. Ang marahang pagkiskis ng porselana sa kahoy na mesa ay tila isang awit ng pakikipagkasundo. Sa sandaling iyon, ang tatlong CEO na kinatatakutan ng buong mundo ng negosyo ay naupo sa tabi ng kanilang kapatid. Hindi bilang mga pinuno, kundi bilang mga kuya na nagnanais lamang na muling makilala ang batang babaeng minsan nilang binuhat sa kanilang mga bisig. Nagkwentuhan sila tungkol sa mga maliliit na bagay, ang paboritong kulay ni Yelena, ang mga gabing umiiyak siya sa ampunan, at ang mga pangarap niyang tanging ang bituin lamang ang nakakaalam. Ang bawat salita ay tila isang tahi na muling nagdurugtong sa kanilang nagkakalasog-lasog na pamilya. Ang init ng kanilang pag-uusap ay tila naging gamot sa lamig ng gabi, isang healing moment na higit na mahalaga kaysa sa bilyong pisong shares na kanilang nabawi. Gayunpaman, sa gitna ng kanilang muling pagbubuklod, isang matinding katahimikan ang bumalot kay Yelena nang muli niyang maramdaman ang bigat ng medalyon sa kanyang leeg. May isang lihim pa siyang hindi nasasabi sa kanila. Isang lihim tungkol sa huling testamento ni Lolo Bernardo na maaring muling sumubok sa kanilang bagong tuklas na pagkakaisa. May kailangan kayong malaman. Ang bulong ni Yelena, ang kanyang mga mata, ay muling naging seryoso habang nakatingin sa kanyang tatlong kuya. Ang Everlasting Pavilion ay hindi lang basta organisasyon. Ito ay isang amana. Isang pangakong kailangang tuparin. At sa loob ng testamentong iniwan ni Lolo, may isang kondisyong hindi nyo inaasahan, isang sakripisyong hihilingin sa inyo upang tuluyang malinis ang pangalan ng mga Valderrama. Napatitig ang tatlong magkakapatid sa kanya. Ang kanilang mga puso ay tila tumigil muli sa pagtibok. Anong sakripisyo ang hihilingin sa kanila ng isang nakaraan na akala nila ay tapos na? At handa ba silang bitawan ang lahat ng yaman at kapangyarihan upang patunayan na ang kanilang kapatid ay mas mahalaga kaysa sa anumang imperyo? Ang sikat ng umaga sa lupain ng Batangas ay tila isang gintong basbas na dahan-dahang humahaplos sa mga dahon ng punong narana, itinanim ng kanilang ama maraming taon na ang nakalilipas. Ang simoy ng hangin ay may dalang halimuyak ng basang lupa at sariwang damo, isang amoy na nagpapaalala kay Yelena ng kanyang kawalang sala bago siya tuluyang nawala sa gitna ng siksikan ng mundo. Nakatayo ang apat na magkakapatid sa gitna ng malawak na hardin ng kanilang ancestral house. Ang bahay na dati ay tila isang pangarap lamang, ngunit ngayon ay naging saksi sa huling yugto ng kanilang muling pagkakataon. Hawak ni Yelena ang huling testamento ni Lolo Bernardo, ang papel na tila naging kasing bigat ng isang bundok dahil sa katotohanang nakapaloob dito. Tumingin siya kina Gabriel, Rafael at Aldrin, ang tatlong lalaking nagmula sa tuktok ng kapangyarihan, ngunit ngayon ay nakatayo sa harap niya nang may mga pusong handang magpakumbaba. Ang bawat isa sa kanila ay tila naghihintay ng isang hatol, hindi mula sa isang hukom, kundi mula sa huling hiling ng lalaking kaisa-isang naniwala sa kanilang kapatid hanggang sa huli. Ang hiling ni Lolo ay simple lamang, ngunit ito ang pinakamahirap na sakripisyong hihilingin sa inyo. Ang mahinahong panimula ni Yelena, ang kanyang boses ay tila isang mahiyaing awit ng hangin sa gitna ng katahimikan. Upang tuluyang malinis ang pangalan ng mga Valderrama mula sa lahat ng kasalanang idinulot ni Doña Carmen at Simon, kailangang bitawan ninyo ang inyong mga posisyon
Bilang CEO, ang lahat ng yaman ng kumpanya ay ililipat sa isang trust fund na sadyang itinatag para sa Everlasting Pavilion, isang foundation na magbibigay ng tahanan at edukasyon sa mga batang ligaw at inabandona, gaya ko noong ako ay bata pa. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa kanila, isang katahimikang tila nagpapatigil sa pag-ikot ng mundo. Ang pagbitiw sa kapangyarihan at yaman ay tila pagpunit sa kanilang sariling mga pagkatao na binuo mula sa tagumpay at ambisyon. Naramdaman ni Gabriel ang matinding panunuyo ng kanyang lalamunan habang tinitingnan ang malawak na lupain. Ngunit nang dumapo ang kanyang paningin sa mga sugatang kamay ni Yelena, ang mga kamay na nagligtas sa kanilang pamilya nang wala siyang hinihinging kapalit, ang lahat ng pag-aalinlangan ay tila natunaw na parang yelo sa ilalim ng matinding sikat ng araw. Titles mean nothing if we don't have a family to share them with, Yelena. Ang unang boses ni Gabriel, puno ng determinasyon at isang uri ng kapayapaang ngayon lamang niya naramdaman. I'm signing over my shares. I'd rather be just your Kuya Gabriel than the CEO of a hollow empire. Sunod-sunod na tumango sina Rafael at Aldrin. Ang kanilang mga mata ay may kislap ng isang bagong simula. Ang marahang pagkiskis ng panulat sa papel habang nilalagdaan nila ang dokumento ay tila isang himig ng paglaya mula sa mga kadena ng material na yaman. Ang bawat pirma ay tila isang panata na mula sa araw na ito, ang pangalang Valderrama ay hindi na makikilala dahil sa laki ng kanilang bank account, kundi dahil sa laki ng kanilang puso para sa mga nangangailangan. Sa gitna ng kanilang pagyakap sa isa't isa, ang dambuhalang pintuan ng bahay ay dahan-dahang bumukas. Iniluwan nito si Lolo Bernardo na nakaupo sa isang wheelchair, itinutulak ng isang katulong. Bagaman nanghihina, ang kanyang mga mata ay naglalabas ng isang uri ng liwanag na tila ba ang kanyang huling misyon sa mundong ito ay natupad na. Isang mahiyaing na pamangiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang pinagmamasdan ang kanyang 4 na apo na magkakasama, magkayakap at sa wakas ay buo na. Ngayon, maaari na akong pumikit ng payapa. Ang mahinang bulong ng matanda, bawat salita ay tila isang panalangin dininig ng langit. Ang tunay na yaman ay ang pusong marunong magpatawad. Napaiyak si Yelena habang lumalapit sa kanyang lolo. Idinikit niya ang kanyang noo sa nanginginig na kamay ng matanda. Ang bawat hikbi niya ay hindi na galing sa sakit, kundi mula sa isang kaligayahan na tila ba ang lahat ng ulan at unos na pinagdaanan niya ay sulit na dahil sa sandaling ito. Ang sikat ng araw ay lalong naging matindi. Tila ba ang langit mismo ay nakikigalak sa muling pagsilang ng pamilyang Valderrama. Ang Everlasting Pavilion ay naging isang tunay na santuwaryo. At ang mga magkakapatid ay nagsimulang maglingkod sa mga bata nang walang anumang pag-aalinlangan. Ngunit habang tila maayos na ang lahat, isang huling anino ang tila dumaan sa isipan ni Yelena habang tinitingnan ng isang misteryosong liham na dumating sa kanyang mesa. Isang liham na nagmula sa isang taong hindi niya inaasahan at may dalang huling babala tungkol sa isang lihim na hindi pa nasasabi ng kanilang ama. Ligtas na ba talaga ang pamilya Valderrama? O ang bagong simula na ito ay isa lamang panandaliang pahinga bago ang huling pagsubok na magpapatunay kung gaano katibay ang kanilang pagkakaisa? Ang bawat dapit hapon sa lupain ng Batangas ay tila isang dambuhalang painting na dahan-dahang iginuguhit ng tadhana sa langit, gamit ang mga kulay ng kahel, lila at ginto. Sa malawak na beranda ng kanilang ancestral house, nakaupo si Yelena, na ngayon ay mas kilala na sa kanyang tunay na pangalang Yelansin, habang pinagmamasdan ang mga bata sa Everlasting Foundation na masayang naghahabulan sa damuhan. Ang tunog ng kanilang mga tawa ay tila isang mahiyaing himig na nagpapatahimik sa lahat ng pait
ng nakaraan. Wala na ang amoy ng malansang isda mula sa pabrika. Wala na ang amoy ng malamig na bakal ng mga posas. Ang tanging nanatili ay ang halimuyak ng mga bulaklak ng dapdap at ang amoy ng bagong luto na kakanin na inihahanda sa kusina. Ang marahang pag-ikot ng mga gulong ng wheelchair ni Lolo Bernardo sa kahoy na sahig ay nagpalingon kay Yelansin. Ang matanda ay mukhang masigla na. Ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng luha ng pangungulila, kundi ng kislap ng kagalakan. Sa tabi niya ay si Gabriel, na ngayon ay mas madalas nang makitang suot ang simpleng t-shirt kaysa sa mamahaling tuxedo. Si Gabriel ang nagsisilbing administrador ng foundation, ginagamit ang kanyang talino sa negosyo upang masiguradong walang batang magugutom o maliligaw ng landas gaya ng naranasan ng kanyang kapatid. "You look peaceful, bunso," ang marahang sabi ni Gabriel habang iniaabot ang isang baso ng sariwang juice kay Yelansin. Ang pagdaiti ng baso sa mesa ay lumikha ng isang mahinang tunog na tila bahudyat ng isang payapang usapan. "Nabalitaan ko, ang liham na natanggap mo ay mula pala sa lumang abogado ni Papa. Ang lahat ng mga huhuling hiling niya para sa atin ay natupad na. Wala na tayong mga lihim na dapat katakutan." Tumango si Yelansin. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa papalubog na araw. "Nahanap ko na ang kapayapaang hinahanap ko, kuya. Ang pagpapatawad ay hindi ibig sabihin na nakalimutan ko na ang sakit, kundi pinili ko lang na huwag nang hayaang diktahan nito ang aking hinaharap." Tiningnan ko si Simon at si Doña Carmen bilang mga bahagi ng isang madilim na kabanata na tapos na. Wala na silang kapangyarihang saktan ako dahil ang pusong marunong magmahal muli ay ang pusong pinakamahirap talunin. Sa di kalayuan, nakita nila sina Rafael at Aldrin na kasalukuyang tinuturuan ng mga bata sa pagtatanim ng mga bagong puno. Si Rafael, na dati ay laging nakatingin sa stock market, ay ngayon ay masaya nang nagbubungkal ng lupa, habang si Aldrin ay walang tigil sa pakikipaglaro sa mga bata. Ang tatlong CEO, na dati ay tila mga bituin na napakalayo, ay naging mga tunay na tao, mga kuya na handang magsakripisyo para sa kanilang pamilya at sa komunidad. Ang tunay na yaman ng mga Valderrama ay hindi na matatagpuan sa mga vault ng bangko, kundi sa bawat ngiti ng mga batang nabigyan nila niyang bagong pagkakataon. Ang Everlasting Pavilion ay naging simbolo ng pag-asa, isang patunay na kahit gaano man kalalim ang pagkakalugmok sa putik, may kakayahan ng bawat isa na muling bumangon at sumikat na tila isang hiyas sa gitna ng kadiliman. Naramdaman ni Yelansin ang init ng kamay ni Lolo Bernardo na pumatong sa kanyang palad. Isang mahigpit na hawak na tila nagsasabing hindi na siya muling mawawala. Sa huling sandali ng paglubog ng araw, dahan-dahang ipinikit ni Yelansin ang kanyang mga mata. Dinaramdam ang malamig na simoy ng hangin na humahaplos sa kanyang mukha. Ang kanyang paglalakbay mula sa pagiging basura patungo sa pagiging reyna ng kanyang sariling buhay ay ganap na. Sa wakas, ang lihim na prinsesa ay hindi na kailangan pang magtago dahil nahanap na niya ang kaisa-isang kahariang tunay na mahalaga, ang piling ng kanyang pamilya. Ang kwento ng mga Valderrama ay isang paalala na ang katarungan ay maaring maging matamis, ngunit ang pagpapatawad at pagmamahal ang tunay na nagpapahilom sa kaluluwa. At sa bawat bagong umaga na darating, may dalang pangako ang langit na pagkatapos ng pinakamahabang gabi, palaging may liwanag na naghihintay para sa mga pusong marunong maghintay at maniwala.